guys, good morning. This is Trending Collection YouTube channel. Kung bago ka pa lang sa aking YouTube channel, please huwag kalimutan mag-like, mag-subscribe, at pakihit na rin po ang ating notification bell para po updated po kayo sa aking mga bidyong ina-upload. Salamat po guys. Ang pag-uusapan po natin ngayon, guni-guni. Naniniwala ba kayo sa guni-guni? Ako kasi, madalas sa akin kasing mangyari yan eh. Hindi ko alam kung bakit nararamdaman ko yon. Kasi alam nyo, share ko sa inyo to ha. Ito kasing amo kong babae. Nung mamatay yung kapatid niya, after na mailagay sa ilalim ng lupa, mga siguro around 11 to 12 PM na yun eh. So, nasa kusina ako nagluluto. Tapos, ang amo ko naman babae, natutulog. Pati yung anak niyang lalaki na bunso, nasa kwarto lang yun, hindi naman lumalabas, natutulog din. So, pag umaga ako lang ang gising. Kasi itong mga amo ko, tulog sila sa gabi. So, habang nagluluto ako, talagang kitang-kita ko at ramdam ko na parang may dumaan. Parang may dumaan yung kasing damit nila dito, tube ang tawag dito. Pero parang sa atin ba sa Pilipinas, yung damit ng mga pare na puti, ganoon. So, kitang-kita talaga sa gilid ng mata ko na may dumaan, nakaputi. So, ang bilis kong lumingon. Tapos tinignan ko, amo ko tulog naman. Tapos yung anak niya, sarado naman yung pinto. So, walang katao-tao. Sabi ko, sino yun? Sabi ko sa sarili ko, hala, dinalaw ng kapatid niya tong amo kong babae. Siguro nagpaalam. So, hindi ko yun sinabi kahit kanino. Tapos lumipas ang mga 1 buwan, 2 buwan. Itong amo kong babae, malakas naman siya eh. Tapos, ano nga makipag-usap pa to, masayahin pa eh. Tapos, alam ko lang kasi may sugat to sa may likuran ng puwet niya kasi nga, di ba, naka-pampers siya. So, nagkaroon siya ng maliit na paltos. Tapos, unti-unting lumalaki yun. Hanggang naging ganyan kalaki ang butas. So, hindi siya gumagaling. So, alam ko, yun lang ang sakit niya. Tapos, itong anak na pulis, ang bilis-bilis niready niya lahat, tumawag na ng doktor. Sabi ko, bakit? Ano nangyari? Dadalhin daw nila yung nanay nila sa ospital. So, ang alam ko yung amo kong babae, natutulog lang. Nagulat pa nga yung amo kong babae, bakit daw? So, nung umaga na yon, bago yung dalhin sa ospital, nagdidilig kasi ako tuwing umaga ng halaman dito sa aming labas. Tapos, nung papasok na ako sa pinto, meron talaga ako nakita na malaking anino. Anino ng lalaki yun eh. Sabi, kinurap ko yung mata ko. Sabi ko, sino yon? Tapos, kulay itim eh. Tapos, pumasok dun sa kwarto na yung sa visiting area. Anino talaga. So, hindi ko na pinansin yun. Tapos, eto na. Dumating yung polis nga. Sinugod agad yung amo kong babae sa ospital. So, tinatanong ko, anong problema? Wala naman, sinasabi. Tapos, yung amo kong babae kasi, biglang nanghina yung boses niya, so hindi makasalita. Kumbaga ako nga hirap siya maintindihan eh. Pero, nung nadala na namin siya, nung pauwi na kami, sabi nung amo ko daw babae dun sa anak niya. Kasi tinanong ako eh. Sabi niya sa akin, Maria, sino yung dumating ditong lalaki? Sabi ko, wala naman dumadating dito. Sabi kong ganyan. Kasi sabi daw ng nanay nila, sino yung dumating na lalaki? Ganyan. Kinakausap daw siya. So, sabi ko, hala, nakakita nga ako dyan ng malaking shadow, big shadow. Tapos kako pumasok doon sa visiting area. Di ko ma-expect na sinabi pala yun ng amo kong babae sa anak niya. Amo kong babae, nakita ko natutulog yun eh. Sabi ng amo kong babae sa anak niya, may kausap daw siya, lalaki.
So, tinanong agad ako. Tapos sinabi ko sa kanya, meron nga ako po dyan nakita na big shadow, malaki. Tapos pumasok nga ako dyan sa visiting area. Tapos chinek ko naman walang tao. So, tumahimik ang lahat. Tumahimik sila. Kahit ako nga iniisip ko ano yung nakita ko na yun To, nawala na yun. Nawala na sa akin yun. Sabi sa loob-loob ko siguro yun na yung sundo ng amo kong babae. Kasi pagdating namin sa ospital siguro mga 1 buwan lang siya doon binawian na siya ng buhay. So, yun. Ang tagal ko pa rin. Alam mo, sa totoo lang, takot ako sa mga patay. Pero itong amo kong babae, nung mamatay siya, so, siguro mga 1 linggo pa ako bago kinuha ng anak ng panganay sa taas So, ako na kasi naiilang din akong agad-agad matulog sa ibang bahay kasi dito ako nasanay sa kwarto ko dito, 5 taon. So, ako lang talaga natutulog dito sa loob ng bahay ng amo kong babae, mag-isa. Basta pag umaga, lilinisin ko mong bahay. Tapos pagdating na ng gabi, papasok na ako sa kwarto ko niya, hindi na ako lumalabas. Yun yung anak niyang bunso, alam nyo. Hindi ngayon ako matulog dito sa kwarto niya, dito sa loob ng bahay. Doon siya sa labas ng bahay natutulog. Doon sa mayroon kasing maliit na kwarto doon sa labas, sa may bungad, para sa mga bisita yon. Sabi ko, ba't di ka natutulog sa loob? Diyan ka sa labas natutulog. Natatakot daw siya. Sabi ko, sus, ako pala dito nag-iisa nga lang ako dito sa loob. Pero sa totoo lang, mga pagdating na ng gabi, pasok ko na sa kwarto ko, hindi na talaga ako lumalabas. So, natatakot din ako minsan. Pero wala naman. Ito kamo. So, okay lang na matulog ako mag-isa. Kasi nga, nahihiya ako matulog sa ibang bahay, no? So, palinis-linis lang ako doon ng kwarto na kanila. Tapos, bababa na uli ako dito pagkatapos na akong trabaho doon. So, ito kamo, isang araw. Nasa kwarto ko Siguro, naligo ako. So, hindi ko napansin na pumasok pala yung asawa ng anak na pangalan nitong amo kong babae. Umupo dun sa salas. Binuksan yung aircon. Tapos lumabas, kalimutan patayin. Ito na siste. So, paglabas ko ng banyo, pagtingin ko sa yung aircon ng amo kong babae, buhay. So, takot ako. Sabi ko, putya, sino nagbukas nun? So, hindi ko naman alam na pumasok pala dito yung manugang niyang babae. So, ang bilis talagang kinilibutan agad ako. So, bilis-bilis kong magbihis, tapos umakyat na ako sa taas, tapos kinuwento ko nga kako na yung kakong aircon ng amo kong babae bukas. Tapos tumatawa yung babae, sabi niya, ay sorry, binuksan ko yun kasi natidkian ako sa school. Mainit pa, wala pa daw yung school ba. So, binuksan daw yung aircon, nakalimutan daw patayin. Ay, Diyos ko, tinakot mo pa kako. Pumasok pala sa loob. Hindi ko alam. So, yun. So, balik na ulit ako dito. Hindi na ako natatakot. So, napunta na lang ako dun sa anak na panganay ng amo ko ng gibain na tong bahay na to. I-renovate ba? Tapos doon ako nagtira na sa kanila hanggang mayari itong bahay na uli na to. Kasama na nila ako. So, yung anak na panganay ng amo ko, yung aking amo ngayon. Kasi nung mamatay ang nanay niya, sabi niya, oh, Maria, baka may kakausap sa'yo na gusto kang kuhanin. Sabihin mo, hindi. Kasi ako yung pinaka-sponsor mo. Kinuha agad ako ng anak na panganay. So, ayun. Siya na nga ngayon ang amo ko ngayon. So, hanggang ngayon, nandito pa ako sa kanila. Kasi, hala pa talaga akong ipon. Ubus ako ngayon Magpagawa kasi ako ng bahay para doon sa mga anak ko, para kahit pa paano meron silang bahay. Yun lang ang naipundar ko sa kanila naipundar ko lang sila ng lupa at ngayon nga bahay, tapos ginapang ko yung pag-aaral nila. Mahirap maging solo parents. Yung ama naman nila walang support sa kanila kasi nga nagkaroon na ng second family siya. So wala akong choice kundi igapang talaga yung mga anak ko. Ayun, thank God, nakapag-graduate na yung panganay ko. Thanks God. Yung bunso naman nag-asawa na.
Yung isa naman, so bali na lang binata ko yung nag-aaral ngayon. So good luck sa iyo anak, sana makatapos ka sa yung pangarap sa buhay. Mag-aral ka lang ng mag-aral, susuportan kita hanggang gusto mo. Ganyan naman ang pangarap ng mga magulang para sa mga anak makapagtapos para sa kanilang future, para kahit pa paano makukuha silang magandang hanap buhay. Hindi yung parang kayod kalabaw tapos ang baba ng sahod, di ba? So yun lang naman ang gusto ko. Okay guys, thank you for watching. Always God bless us. Thank you guys.